King Enrique de la Cruz, ang pinakamayamang lalaki sa Maynila at CEO ng Veloce Holdings, ay hindi makatulog. Ang kanyang kumpanya, na kanyang itinayo mula sa wala, ay pinapasok na ng masamang elemento. May nakita siyang discrepancy sa mga kontrata ng supplies. Milyon-milyong piso ang nawawala, tila ninanakaw sa kanyang sariling opisina sa gitna ng Makati. Ngunit ang mga nag-iimbestiga ay walang makitang matibay na ebidensya. Alam ni King na ang kasamaan ay nakatalong sa plain sight, sa gitna mismo ng mga empleyado na kanyang pinagkakatiwalaan at pinasasweldo. Kaya't isang gabi, nagpasya siyang isagawa ang kanyang mapanganib na plano, ang magpanggap na mahirap. Ginupitan niya ang kanyang buhok, nagsuot ng lumang uniform ng maintenance at binago ang kanyang pangalan. Hindi na siya si King, siya na mayon si Tisoy, isang bagong utility man na nakatalaga sa ika-30 palapag ng Veloce Tower. Ang kanyang desisyon ay malinaw, tanging sa ilalim niya makikita ang katotohanan. Nang pumasok siya bilang Tisoy, laking gulat niya sa pagbabago ng trato ng mga tao. Ang dating Sir King ay ngayong isa ng, "Hoy, Tisoy, ikaw na maglinis niyan." Ang kanyang mga kamay na sanay sa pagpirma ng mga kontrata ay ngayon namumula sa paghawak ng panlinis at map. Ang pinakamahirap ay ang pagtanggap ng katotohanan na ang mga taong kanyang pinagkakatiwalaan ay walang respeto sa mga nasa ibaba. Sa una niyang linggo, ang kanyang pisikal na pagod ay matindi. Ngunit mas matindi ang kanyang determinasyon na malaman kung sino ang ahas sa kanyang imperyo. Ang pangalawang linggo ni Tisoy ay mas mahirap. Ang sakit sa kanyang likod at balikat ay patunay na iba ang buhay ng isang bilyonaryo sa buhay ng isang janitor. Sa kanyang paglilinis sa gabi, sinimulan niyang pakinggan ng mga usapan. Narinig niya ang 2 junior manager na nagrereklamo tungkol sa sobrang laki ng budget para sa cleaning supplies na tila sadyang pinalubo. Sino kaya ang nakikinabang dyan? Tanong ng isa. Ang mga palatandaan ay nagiging malinaw na. Isang hapon, habang nagdadala ng basurahan, nabangga siya. "Naku, pasensya na," sabi ng isang babae. Siya si Carmela Mela Ramos, ang project coordinator. Hindi ito katulad ng ibang mga empleyado. Ang ngiti niya ay tila nakapagpapagaan ng bigat ng kanyang trabaho. Nagsimula siyang laging mag-iwan ng isang cold brew na kape para kay Tisoy sa pantry, bagay na hindi niya ginagawa sa iba. Sa tuwing nakikita niya si Mela, ang puso ni King ay nagkakaroon ng kakaibang kaba na matagal na niyang hindi nararamdaman. Nang gabing iyon, narinig niya si Mela na kausap ang isang tao sa telepono. "Hindi ko na kaya ito. Kailangang itigil na natin. Delikado na." Nanginginig ang boses nito. Ang mga salita niya ay nagtanim ng duda sa puso ni King. May kinalaman ba si Mela sa nangyayari? Ang kanyang misyon na maghukay ng katotohanan ay nagiging mas komplikado dahil sa isang emosyon na hindi niya inaasahan. Pag-ibig. Sa loob ng 2 araw, sinusubaybayan ni Tisoy si Mela. Pinapanood niya ito habang siya'y nagtatrabaho, tinitiyak na walang nakakakita sa kanya. Habang nililinis ni Tisoy ang conference room, nakita niya ang isang gusot na papel sa basurahan na pinunit ni Mela. Ito ay isang maliit na bahagi ng ledger na may sulat kamay. Nakasulat doon ang Project Halia at isang pangalan, JA Corp. Ang JA Corp ay hindi kailanman nag-o-official vendor ng Veloce. Ang panibagong clue na ito ay nagbigay ilaw sa kanyang pag-iimbestiga. Samantala, lumapit sa kanya si Sofia Reyes, ang marketing manager. "Tisoy, pakitapik mo nga ang balikat ko," utos nito na may panunuya. "Ang dami kong stress dahil kay King. Hay naku, sana bumalik na siya." Napangiti si King sa loob-loob niya. Ang kawalang alam ni Sofia ay nakakaaliw. Ngulit ang pagiging masama niya sa mga mabababang ranggo ay hindi niya mapapalampas. Habang nagpapahinga, inabot ni Mela kay Tisoy ang isang bote ng tubig. "Huwag mong masyadong pilitin ang sarili mo, Tisoy. Alam kong mahirap ang trabaho mo." Tumingin siya sa mga mata ni Mela at nakita niya ang pagod at lungkot na pilit itinatago. Ang kanyang misyon ay manatiling Tisoy
Upang makuha ang buong katotohanan, kailangan niyang malaman kung sino ang nagpapatakbo ng JA Corp at kung bakit nakaugnay si Mela dito. Ang pag-ibog na kanyang nararamdaman ay nagpapahirap sa kanya. Gamit ang kanyang personal contacts, nalaman ni King na ang JA Corp ay isang shell company na itinayo 6 na buwan na ang nakalipas at naglilipat ng milyong-milyong piso sa isang offshore account. Sa lahat ng dokumento ng kumpanya, ang may pirma ay si Carmela Ramos. Naramdaman ni Tisoy ang pananakit sa dibdib. Tama ba ang kanyang hinala? Ang babaeng nagpapagaan ng kanyang loob ang may kinalaman sa lahat? Kinabukasan hinanap ni Tisoy si Mela sa supply closet na kadalasan niyang pinupuntahan para umiyak. Nakita niya ito nakasandal sa pader at agad siyang lumapit. "Mela, alam ko na. Nakita ko ang nangyayari kagabi," sabi ni Tisoy. Malumanay ang boses. Nagulat si Mela. Hindi makapaniwala na ang janitor ay may alam sa kanyang sikreto. "Paano? Sino ka ba talaga?" tanong niya, nanginginig. Ipinakita ni Tisoy ang larawan ng ledger at ang mga detalye ng JA Corp. "Hindi ako ang masamang tao. Ang tita ko ang may pakana. Siya ang nagpipilit sa akin na mag-sign off sa mga invoice dahil hawak niya ang utang ng catering business ng lolo ko. Kailangan ko siyang sundin o mawawala ang lahat sa pamilya ko." Humagulgol si Mela. Ginamit ni King ang lahat ng kanyang husay sa pag-arte upang manatiling Tisoy, hindi ang CEO. "Huwag kang mag-alala, Mela. Poprotektahan kita. Hindi na siya makakasakit pa sa inyo. Pero kailangan nating mag-ingat," pangako ni Tisoy. Nayakap niya si Mela. At sa sandaling iyon, ang kanyang misyon ay nagbago. Hindi lang ito tungkol sa kumpanya. Ito ay tungkol sa pag-ibig, pagprotekta, at pagliligtas sa taong kanyang mahal. Ang iskandalo ay hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa pagtatago ng kasamaan sa likod ng pamilya at pagmamahal. Handa na si King. Sa ilalim ng pagpapanggap ni Tisoy, nakolekta niya ang lahat ng ebidensya. Mga voice recording ni Tita Helena, ang mga signed documents ni Mela na may kaakibat na pagbabanta, at ang mga bank transfers mula sa GA Corp. Tinawag niya ang isang emergency executive meeting kinagabihan. Lahat ng board members at mga senior managers ay naroon, kasama na si Tita Helena na naimbitahan sa dahilan na may project proposal siya. Nagsimulang magsalita si Tita Helena, nagmamalaki sa kanyang imbestigasyon laban sa mga low-level employees na pinaghihinahalaan niya. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Tisoy na may dalang mga gamit sa paglilinis. "Pasensya na, baka kailangan kong maglinis," sabi ni Tisoy. Nagtawanan ng lahat maliban kay Mela na nanginginig. Ngulit biglang itinapon ni Tisoy ang kanyang mop at hinubad ang kanyang maruming uniform na nagpakita ng isang mamahaling itim na suit sa ilalim. "Wala nang kailangang linisin pa," mariing sabi ni King. Ang lahat ay natahimik. "Dahil ang kasamaan ay narito," dagdag niya sabay turo kay Tita Helena. Inilabas niya ang mga ebidensya at kinumpirma na si Mela ay inosente. Naabot niya ang kanyang layunin, nalinis ang kumpanya at nailigtas ang mahal niya. Habang dinadala ng security si Tita Helena, nilapitan ni Mela si King. Ang bilyonaryo ay natagpuan hindi lang ang nawawalang pera, kundi pati na rin ang tunay na pag-ibig sa gitna ng Manila.